So yun, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, si General Torre na po ang naatasan para hulihin si Harry Roque. Si General Torre same General Torre na nakahuli din po kay Kibuloy. So yari ka dito. Yari ka dito Harry Roque. Sure ako dito. So ngayon kasi mga kababayan, no, para makuha natin yung narrative kung ba't tayo napunta sa sitwasyon na to. So ito balita to kahapon sa ABS-CBN. So sabi dito, Harry Roque sa mga exclusive na lugar nagtatago. Sabi po ito ng PNP tsaka si ADG. So ito palipat-lipat ng tinatago ang lugar si dating presidential spokesperson Harry Roque, kaya hindi ito maaresto ng PNP Criminal Investigation and Detention Group. Si IDG may sabi nito Ayon kay PNP sa IDG Director Police Major General Leo Francisco, namataan si Roque sa isang exclusive subdivision noong Biyernes pero nabigyo silang maabutan ito. Di ba? So aminado ang opisyal na nagiging hamon sa kanila na papasukin ang mga lugar lalo na ang mga exclusive area dahil hindi sila basta-basta makakapasok. O nga naman, no? O nga naman. So, binabantayan natin ito sa kasamaang palad noong Friday, hindi nila ito naabutan. So, nawawala na lang. So, may mga impormasyon tayo na nandun pero dumarating yung ating mga tao dahil ito ay hindi kaagad natin napapasok. Ito ay exclusive na mga places, talagang medyo malilate yung ating mga personnel. So ngayon mga kababayan, it's getting make sense naman talaga. Kasi pag exclusive na subdivision, matindi po yung security dyan. Hindi basta-basta makakapasok ang police. Mautak din talaga si Harry Roque, no? Alam niya kung saan siya magtatago. Na nagagamit ni Harry Roque yung security ng mga exclusive subdivision para gamitin para maging personal security niya sa mga pulis. Utak, magaling. Well, kasi may pera kasi si Harry Roque, di ba? Kaya no wonder na nagagawa niya yon. Yun nga lang mga kababayan, no? Ang isa po sa mga humuhuli po kay Harry Roque ay yung si IDG. Di ba? Kaya nga meron silang tracker team, di ba? So, pinamumunuan ito ng CIDG, ng PNP, at saka ng Bureau of Immigration, at saka may NBI pa. So, ngayon mga kababayan, no, hindi po kasi pwedeng hulihin ni General Torre si Harry Roque kung siya po ay nasa Davao. Diba? Kasi nasa Davao lang si General Torre. So, ngayon, para mas maganda, ilipat natin si General Torre sa CIDG. At ayun nga po yung ginawa ng PNP natin. So, tingnan nyo to Sabi sa inyo, napaka-interesting nito So, ito sa DZRH News. Itinalaga bilang bagong hepe. Hepe talaga siya, no? Hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, si General Nicolas Torre III. So, ngayon, si General Torre, hindi lang po siya ngayon sa Davao kasi mission accomplished na siya doon Wala na siyang gagawin doon. So ngayon, total, nagpakita ka naman ng talent ng General Torre. Si IDG ka na muna. Hulihin mo si Roque. Kasi, ayun talaga ang point dito Di ba tandaan natin na si IDG po ang nangunguna para hulihin si Harry Roque. And then, si General Torre po ay nilipat sa si IDG. So, anong ibig sabihin nun? Di ba? Actually, hindi lang dapat si Harry Roque yung tugisin ni General Torre dito. But isama mo na si Bantag. Continue pa natin. Sabi pa dito, natandaan na nanguna ang dating Davao Police Chief sa malaking operasyon, kinaaresto ng wanted na umano human trafficker at may impluensyang si Pastor Apollo Kibuloy. Okay, bukod sa kaso ni Kibuloy at iba pang iniimbestigahan sa Kingdom of Jesus Christ, okay, nagkataon ang CIDG sa pagsilip sa umano'y kaugnayan ng pulisya sa illegal pogo, maging sa kaso ni Alice Guo at pagtugis kay dating presidential spokesperson Harry Roque. So ngayon pala, so bukod pala kay Harry Roque, na ngayon po ay hawak po ng CIDG, so pati rin pala pogo.
is hawak po ng CIDG ngayon. Pati pala yung mga pag-imbestiga at paghuli sa mga sangkot sa Pogo, ihawak din pala ng CIDG. Na which is, ito rin po yung hahawakan ni General Torre. At alam niyo kung anong nakakatawa dito? Yung paglipat po ni General Torre sa CIDG, isa po itong promotion. Kasi po, ibig sabihin nito, hindi lang po regional lang hawak ni General Torre ngayon, kundi buong Pilipinas na. Okay. So ngayon mga kababayan, may balita pala dito. Kalimutan ko, sobrang excited ako. So ngayon, kailan ba mag-i-start yung paglipat ni General Torre sa CIDG? Actually, ngayong araw. So panoorin nyo to. Itinalagang new acting director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, si Davao Regional Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Epektibo ngayong araw, September 25, papalitan ni Torre si former CIDG Director Police Major General Leo Francisco. Si Torre ay nagsilbing Chief of Police ng Police Regional Office 11 sa Davao, kung saan niya pinangunahan ang pag-aresto kay KOJC Leader Apollo Kibuloy. Papalitan naman ni Police Brigadier General Leon Victor Sete ang napakanteng posisyon ni Torre at magsisilbi bilang acting director ng Police Regional Office 11. Diba? Excited, no? Gusto nila ngayong araw mismo siya ilipat. Well, mga ka-streetwise, no, hindi naman kasi puro positive ang magiging resulta sa paglipat po ni General Torre sa CIDG. Masaya tayo doon. Masaya tayo na na-promote si General Torre. Deserve niya yon. Masaya tayo na si General Torre na ngayon ang may hawak po sa pag-aresto kay Harry Roque at saka sa mga sangkot sa Pogo. Masaya tayo doon kasi alam naman po natin na magagawan na paraan niya ni General Torre. Pero may catch po ito. Ang catch po nito mga kababayan, si General Torre din po kasi yung nag-aasikaso para makasuhan yung mga tumulong kay Kibuloy para itago sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Diba? So, ang point dito mga kababayan, magkakaroon po ng risk na hindi po makasuhan itong mga sila Jason sila Attorney Torion, sila Dada, di ba, sila Banatbay. Kasi ito para mas malinaw mga kababayan, no? Ito, may balita dito eh. Okay, mahigit 200 kaso inihanda na laban sa umano'y mga protector ni Kibuloy. Okay? So, sabi dito, inahanda na ng Davao Region PNP ang hanggang 200 kaso laban sa umano'y mga protector ni Kingdom of Jesus Christ Apollo Kibuloy. Okay? Ayon kay Police Regional Office PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre, binubuo ng pulisya ang lahat ng mga maaring isang pangkaso laban sa mga taga-suporta ni Kibuloy na naging dahilan kung bakit natagalan ang paghahanap sa kontrobersyal na pastor. So mga kababayan, ang kasi di ba nahuli na si Kibuloy. Alam naman po natin na marami pong tumulong kay Kibuloy para itago siya sa loob ng kingdom. At marami din pong nanakit ng pulis. Okay? So, ayun po, kakasuhan po ng 200. 200 kaso po ang isasampa ni General Torre mismo. Di ba? So, ngayon, sa paglipat po ni General Torre sa CIDG, matitenga po yung kaso. Well, totoo. Meron namang lilipat, meron naman papalit sa sa posisyon ni General Torre dun po sa Davao. Yun nga lang kasi, iba po kasi talaga yung motivation kapag ikaw mismo yung nakaranas kung paano pinahirapan yung pulis. Di ba kasi si General Torre po mismo ang nakaranas kung paano tinarantado, kung paano sinaktan, at kung paano binastos ang mga pulis nung hinuhuli po nila si Kibuloy. So kaya merong motivation at porsigido po si General Torre nakasuhan itong mga taong ito. Kung aalis po si General Torre sa Davao, so paano na yung kaso? So siguro, alam naman natin, di ba, na minsan may mga kaso na papabayaan ng mga polis. So siguro kailangan din natin bantayan ito. Dapat po talaga na makasuhan po talaga yung mga taong
nagtago kay Kibuloy. Dapat po talaga makasuhan yung mga taong nanakit ng pulis at ng bastos ng pulis para lang protektahan ng isang rapist. Siguro mag-agree naman kayo doon. So, ayun po yung point dito mga kababayan. Masaya tayo dahil po si General Torre po ang mangunguna para po ulihin yung mga sangkot sa Pogo. Tapos, siya rin po yung hawak po sa pag-aresto kay Harry Roque. So, paano naman po, ang tanong ngayon natin dito, so paano naman po yung mga kasong isasampa sa Davao City? Di ba? So yun mga ka-streetwise na. So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa paglipat nga po ni General Torre sa CIDG? Pabor ba kayo dito? Siguro naman, pabor naman kayo, di ba? Si ano to si Heartbeat General. So kayo ba, pabor ba kayo dito? At kayo na rin po masabi nyo nga po dito sa may iwanang kaso po sa mga nagtago kay Kibuloy sa Davao. So, yun po no. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At yan po sa Team Replays, syempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pwede nyo naman itong i-share tong video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Nakita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye.